Ako si Luna. Sana'y marinig niyong boses ng isang babaeng, minsang ipinagpalit, ngunit natutong pumili at makitang halaga ng kanyang sarili. At ito ang kwento ng buhay ko. Pagmulat ng kanyang mga mata, puting kisam ang unang bumungad kay Luna. Hindi pamilyar, hindi kanya. Napaupo siya, pilit inaalala kung paano siya napadpad sa lugar na to. Nasaan ako? Bago siya tuluyang makabangon, bumukas ang pinto. Isang lalaking pumasok, matangkad, matikas at may malamig na titig na parang salamin ng kapangyarihan. Si Edward. Gising ka na pala. Napaatras si Luna. Kilala niya ang lalaking nasa harapan niya dahil ito ang milyonaryong pinagkakautangan ng kanyang pamilya. Si Edward Montemayor na isa sa mga apo ng makapangyarihang negosyante sa bansa. Wala kang dapat alalahanin. Ligtas ka rito. Hanggat hindi mo sinusubukan tumakas. Nanlamig ang palad ni Luna, ngunit hindi siya nagpahalata. Tinitigan niya si Edward at tila hinuhulaan kung anong klase itong tao at kung bakit siya nasa poder nito. Anong ginagawa ko rito? Anong ginagawa mo sa akin at paano ko napunta dito? Pag-aari ko ang islang to. At simula ngayon, ikaw rin. May ngiti sa labi nito, pero malamig, mapanganib. Napaatras si Luna. Agad na bumangon sa kama kahit nanginginig pang tuhod niya. Hindi mo ako pag-aari. Ibalik mo na ako sa amin. Tahimik si Luna habang nakatayo sa harap ni Edward. Pero sa loob ay parang may bagyong pilit niyang kinakalma. Sabihin mo na kung anong gusto mong mangyari. Bakit ako narito? Lumapit si Edward. Mas malapit pa kaysa kanina. Hanggang sa halos magtama ng kanilang paghinga. Simple lang. Pinagpalit ka ng mga magulang mo para magdala ng magiging anak ko. Andito ka para mabuntis. At kapalit nun, mababayaran ang mga utang ng pamilya mo. Hindi ko sila pinilit. Sila mismo ang malugod na nag-offer ng sarili nilang anak. Ano? Narinig mo naman ang sinabi ko, diba? Wala ka naman siguro ang diferensya sa pandinig. Agad na naluha si Luna sa karahasan ng mga salita ni Edward. Ramdam niyang takot para sa kanyang sarili, lalo na't nasa isang hindi pamilyar na lugar siya. Sa teritoryo ng lalaking, hawak ang tadhana niya ngayon. Hindi totoo yan. Tinanong ko pa nga sila kung sigurado sila. Pero oo, pumayag sila ipagpalit ang sarili nilang anak. Ikaw. Hindi magagawa ng mga magulang ko yon. Akala mo ba talaga maniniwala ko? Hindi nila kayang gawin yun sa akin. Well, nagawa nila. Dahil kung hindi, wala ka sana dito sa poder ko ngayon. Napaupo si Luna sa gilid ng kama, nanlalambot. Ang bigat ng dibdib niya ay tila bumabagsak na lang bigla at ang luhang pilit niyang pinipigilan ay nagsimulang bumitaw. Maya-maya pa, lumapit si Edward sa kanya at hinawakan ang dulo ng manipis na pantulog na suot ni Luna. Anong ginagawa mo? Lumayo ka sa akin. Daramdaman ni Luna ang marahang pagdampi na kamay ni Edward sa loob ng kanyang damit. Sa kanyang sikmura, napapikit na lamang siya sa takot, ngunit biglang tumigil ang binata at napangiti. Kumain ka na sa baba. Naganda ang mga tao ng pagkain para sa'yo. At pagkatapos niyang sabihin yon, umalis na si Edward at iniwan si Luna na umiiyak. Sa hapagkainan, hindi magawa ni Lunang kumain. Sa kabilang dulo ng mesa, naroon si Edward, tahimik na kumakain at tila walang pakialam sa kanya. Napansin ni Luna ang isang lalaking matipuno, ang isang babaeng tila katulong ang kanina pa pasulyap-sulyap sa kanya. Sila mga kasama mo dito. Yang lalaki si Alfred. Siyang magbabantay sa'yo para masiguradong hindi ka tatakas. Dating member ng army kaya huwag mong tangkayin gumawa ng kung ano-anong kalokohan. Paano naman ako makakatakas dito? Napapalibutan ng dagat ang buong isla. Napaismid si Edward at napatango. Buti naman at madali kang kausap. Ang babae naman si Stephanie. Siyang gagawa ng mga gawaing bahay dito. Kapag may kailangan ka, sa kanya mo lahat sabihin. Hindi sumagot si Luna. Tumunganga lamang siya sa mga pagkaing nasa kanyang harapan. Hindi ka ba kakain? Paano ko makakain pagkatapos ng lahat ng nangyari? Natutulog lang ako sa kwarto ko. Pagkagising ko, andito na ako kasama isang katulad mo.
Isang katulad ko. Napangiti si Edward. Ngunit ngiti yun na tila mapaghamon. Imbis na mainis, para bang natutuwa pa siya sa mga sinasabi ni Luna. Oo, isang masamang tao na tulad mo. Akala mo ba hindi ko alam kung ano mga negosyo ng pamilya mo? May illegal business kayo na smuggling. Mga firearms, di ba? Natawa na lamang si Edward at napailing. Ang daming taong namamatay dahil sa mga illegal na baril na binibenta nyo. Paano nakakaya ng konsensya nyo yun? Akmang lalapit sana si Alfred, ngunit itinaas ni Edward ang kanyang kamay. Bilang tanda na siya nang bahala sa dalaga. Alam mo kung sino ang mas masama, Luna? Yung pamilya mo. Yung mga magulang mo na kayang ibigay ang anak nila sa isang masamang taong katulad ko. Muling naluha si Luna at napayuko. Ibalik mo na ako sa amin. Parang awa mo na. Hindi ko kayang gawin ang gusto mo. Hindi naman sumagot si Edward. Tinitigan lamang niya si Luna habang umiiyak ito sa kanyang harapan. Maya-maya pa, nagpatuloy itong kumain na para bang walang nangyari. Natapos na lamang kumain si Luna. Buong araw siyang nagmukmok sa kanyang kwarto. Pagsapit ng gabi, pinuntahan siya ni Stephanie upang ayusan. Anong gagawin sa akin ni Edward kapag nakuha niya na ang gusto niya? Ibabalik niya ba ako sa amin o ipapaligpit? Nakatitig si Luna sa kanyang sarili sa salamin habang sinusuklian ni Stephanie ang kanyang buhok. Suot niya ang isang manipis na pantulog na halos makita ng maselang parte ng kanyang dibdib. Depende. Kahit na 2 taon na akong nagtatrabaho para kay Sir Edward, hindi ko pa rin alam kung paanong tumakbo ang isip niya. Kaya huwag ka nang mag-isip at sikapin mo na lang na malampasan ng gabing to. Napalingon si Luna kay Stephanie. Hindi ko alam kung matatakot ba ako may inspire dahil sa sinabi mo. Pero makakauwi naman ako sa pamilya ko, diba? Hindi naman sumagot si Stephanie. Umiwas lamang ito ng tingin. Tara na, ihatid na kita sa kwarto ni Sir Edward. Pagbukas ni Luna ng pintuan, para bang tumigil ang oras. Nandun si Edward, nakaupo sa sofa habang hawak ang baso ng pulang alak. Ang puting robe na suot niya ay bahagyang nakabukas. Hinahayaang lumantad ang matipuno at halos perpektong dibdib nito. Pumasok ka. Hindi kumibo si Luna. Pagkus, tumayo siya sa harap ni Edward at nagsimulang hubarin ang kanyang suot hanggang sa lahat ay mahulog na sa kanyang paa. Tapusin na natin to. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin sa katawan ko. Napaismid si Edward habang pinagmamasdan ang hubad na katawan ni Luna. Tumayo siya at lumapit sa dalaga. Hinaplos niya ang pisngi ni Luna sa kabumulong. Hindi ako makikipagtalik sa babaeng malapit nang mamatay sa gutom. Napaawang ang bibig ni Luna dahil sa kanyang narinig. Nilagpasan lamang siya ni Edward saka naglakad patungo sa isang mesa na puno ng pagkain. Suotin mo ang damit mo at sabayan mo akong kumain. Ano? Halika na dito. Kung talagang gusto mong matapos ang gabing to ng mabilis, kumain ka na muna. Naramdaman ni Luna ang bahagyang pagkapahiya dahil sa kanyang itsura. Agad niyang pinulot ang kanyang mga damit saka isinuot yon at naupo sa harap ni Edward. Sa pagkakataong ito, dahil mas maliit ang mesa, mas malapit si Edward sa kanya at para silang nasa isang romantic date. Ang sabi sa akin ni Stephanie, hindi ka raw kumain buong araw. Tingin mo ba makakaya mong mabuntis kung pabaya ka sa katawan mo? Napatitig si Luna sa masasarap na pagkaing nasa harapan niya. Napahawak siya sa kanyang sikmura na ngayon ay nagrereklamo na. Ang payat mo. Napaawang ang bibig ni Luna saka napatingin kay Edward. Anong sabi mo? Ang sabi ko ang payat mo. Pinapakain ka ba ng pamilya mo? Mas malusog pa ang makatulong ko kaysa sayo. Ano namang klaseng tanong yan? Mahal ako ng mga magulang ko. Hindi ako kinakawawat sadyang ganito lang talaga ang katawan ko. Regular akong nagpipilates para na-maintain ang figure ko. Hindi ako payat. Okay. Hindi ko alam na ganyan palang preference yung mga babae. Masaya naman kami nun. Kung hindi lang nagkaroon ng malaking utang ang pamilya ko sa'yo. Bahagyang natawa lamang si Edward saka muling uminom ng kanyang alak. Wine? Tumango si Luna. Kumain ka muna. Mas magkakaroon ka ng lakas na dumada kung busog ka. Kumunot ang noon ng dalaga. Sa inis niya, siya na mismong kumuha sa bote ng wine at naglagay sa kanyang baso.
Inubos niya ang laman ng baso sa isang lagok lang nang hindi inaalis ang tingin kay Edward. "Huwag mo kong utusan." Natawa lamang si Edward at napailing. Nagsimula namang kumain si Luna upang ibaling sa ibang bagay ang kanyang atensyon. Dahil ang totoo, napakabilis ng kabog ng kanyang dibdib habang kaharap si Edward. "Totoo bang pinagpalit talaga ako ng mga magulang ko? Hindi mo sila pinilit?" Mas gugustuhin kong perang ibalik nila sa akin ng buo kasamang interes. At hindi ang anak nilang iyakin at pwedeng liparin lang ng hangin kapag bumagyo ng malakas. Muling kumunot ang noon ni Luna. Natawa naman uli si Edward. Pero nakumbinsi nila ako. Tama naman sila. Walang patutunguhan ang lahat ng kayamanan ko kung wala naman akong anak o tagapagmana. So tinanggap ko. Ngayon wala na silang utang. Napayuko si Luna sa kanapahinga ng malalim. Nang muli niyang titigan ang mga mata ni Edward, puno na siya ng determinasyon. "Kung ganon, okay na sa akin to. At least hindi na masistress sila papa at mama." Natawang muli si Edward. Ngunit ngayon, sarkastiko ng tawa nito at tila nangungut siya. Naisip mo pa talaga yan? Hindi ka ba galit sa kanila dahil sa ginawa nila sa'yo? Hindi. Naiintindihan ko sila. Hindi lang sila naiintindihan na katulad mo dahil siguro nasa iyo ng lahat. Nagsimulang matahimik si Edward dahil doon. Tumango lamang siya at napatitig sa kanyang iniinom na wine. Dahil natahimik ang binata, bahagya namang nakaramdam ng guilt si Luna. Nagpatuloy na lamang siya sa pagkain at pag-inom ng wine. Nasa akin ang lahat, ha? Big word, Luna. Big word. Kinabukasan, nagising si Luna sa malakas na sinag ng araw mula sa bintana. Laking gulat niya nang makitang nasa kama siya ni Edward at hindi nakabalik sa kanyang kwarto. Pinakiramdaman niya ang kanyang katawan at tila wala namang nangyari sa kanya. "Good morning! Gusto mo bang dalhin ko ang almusal mo dito?" Nagulat si Luna na bigla na lamang dumating si Stephanie. "Nasaan si Edward?" "Maaga siyang umalis. May kailangan si kasuhin na operation si Sir Edward. Binilin ka sa amin." "Dito ako nakatulog?" Tumungo lamang si Stephanie at marahang umiti. Sa tulong ni Stephanie, nagkaroon ng pagkakataon si Luna upang maglibot-libot sa paligid ng isla. Nakasunod sa kanya si Alfred. Ngunit pinapanatili nitong distansya niya kay Laura. Bakit parang inoobserbahan mong isla na parang may plano kang tumakas? Nagulat si Lula nang marinig ang bulong ni Edward ni hindi niya ito na malayang lumalapit sa kanya. Tama ako, diba? Paano naman ako tatakas dito? Ano, lalungoy ako? Well, maraming bangka. Imposible namang hindi mo naisip na sumakay sa mga yan paalis dito. Napalingon si Luna sa mga bangkang tinitigan ni Edward ngayon. Napahinga siya ng malalim dahil ang totoo, guilty siya at tamang sinabi ng binata. Akala ko umalis ka dahil may kailangan si kasuhin na operasyon. Madaling araw pa ako umalis. Nakabalik na ako ngayon. Madaling araw? Kumunot ang noon ni Luna. Ngayon lamang siya nakarinig ng negosyanteng ganun ang oras ng pagtatrabaho. Malamang illegal na naman ang ginagawa mo kaya kailangang magtago. Marahang natawa lamang si Edward dahil sa sinabi ni Luna. Ibang-iba ka kapag tulog. Napakakalmado mo. Parang isang maamong pusa. Pero ngayon, gising ka na uli. Para kay isang kuting na nagpapanggap bilang isang leon. Pinagmasdan mo ba ako habang tulog? Pwede nating sabihing oo. Dala kong nagbuhat sa'yo matapos kang makatulog dala ng kalasingan. Huminga ng malalim si Luna, saka napaiwas ng tingin. At least wala kang ginawang masama sa akin. Salamat. At pasensya na kung sa kwarto mo ako nakatulog. Naabala pa siguro kita. Hindi naman. Napalingon si Luna kay Edward at tila naguluhan sa sinabi nito. Ngunit ngumiti lamang ang binata. Halika, sumama ka sa akin. Nagpatuloy sila sa paglalakad-lakad. Ang mga mata ni Luna ay nagmamatsyag sa magandang tanawin. Kailan mo balak na simulan ang gusto mong gawin sa akin? Bakit naman yan ang iniisip mo? Sa tono ng tanong mo, parang hindi ka natatakot. Parang nakaabang ka pa. Para lang alam ko. Para hindi na ako magulat kung sakali mang bigla mo nala akong hilahin sa kwarto ko.
para dalhin sa kwarto mo. Hindi ko gagawin yun. Napaisip ng malalim si Luna. Maya-maya pa, hinarang niya si Edward sa dinadaanan nito dahilan upang matigil sa paglalakad ng binata. Hindi ba ako ang type mo na makasiping sa kama? Bakit ang bilis magbago ng isip mo? Natawa si Edward dahil sa biglaang tanong na yon. Ilang beses siyang napailing na parabang naiintriga sa kanilang usapan at hindi makapaniwala. At saan mo naman napulot ang ideya na yan? Dahil kagabi, nakaubad na akong tumayo sa harapan mo pero parang wala akong epekto sa'yo. Disappointed ka ba na walang nangyari? Hindi! Muling natawa si Edward. Si Luna naman ay patuloy na nag-iisip. Hinahanap ang tamang salita na makapagpapaliwanag sa gusto niyang sabihin. Hindi ko may paliwanag, pero nung nilampasan mo lang ako, parang may kung anong inapakan ka sa pride ko. Siguro mas gusto mo yung mga babaeng malalaking dibdib at malaking puwet? Totoo nga talagang usap-usapan na naririnig ko. Isa kang playboy. Talaga bang iniisip mo pa yan imbes na mag-alala sa kalagayan mo dito sa isla? Natahimik naman si Luna. Makakalis din ako dito. Makakasama ko rin ulit mga magulang ko pagkatapos ng lahat ng to. Tipid na napangiti si Edward sa kamuling nagpatuloy sa paglalakad. Maya-maya pa, isang tawag ang kanyang natanggap. Napatingin si Luna sa cellphone ni Edward. Binalak niyang magplano kung paano makukuha yon upang makakontak ng tulong. Ngunit alam niyang imposibleng maisahan niya ang binata. Ano sabi mo? Sandali, huwag kayong susugod doon. Siguraduhin niyong hindi kayo nasundan. Papunta na ako dyan. Napaatras si Luna nang makita niyang baril na nakatago sa loob ng business coat na suot ni Edward. Luna, bumalik na kayo ni Alfred sa mansyon dahil mukhang uulan. Tumango si Alfred nang senyasan siya ni Edward. Wala namang nagawa si Luna kundi ang sumunod sa kanyang bantay. Pinagmasdan ni Luna ng maayos ang paligid at pagsapit ng gabi, palihim na kumilos si Luna. Luna, iwan na kita. Pwede mo tong pindutin kapag may kailangan ka sa akin. Maririnig ko ito sa kwarto ko. Tumango si Luna at hinayaan ng umalis si Stephanie. Nang makatiyak na malayo na ang bantay, agad siyang lumabas mula sa likurang pinto at nagtungo sa dalampasigan kung saan nakadaong ang isang maliit na bangka. Okay, kailangan ko lang hilahin ng bangkang to papunta sa dagat. Kaya ko to. Buong lakas na hinila ni Luna ang isang maliit na bangka papunta sa tubig. Ngunit natigil si Luna nang mapansin ng isang taong nakahandusay sa buhangin. Excuse me? Sino ka? Okay ka lang ba? Napasingap si Luna nang makitang duguan ng damit na suot ng lalaki, lalo na nang makilala niya pa kung sino yon. Edward! Agad siyang lumuhod sa tabi nito. Ang puting polo ng lalaki basang-basa ng dugo at sa gilid ng tagiliran ay may tama ng bala. Edward! Edward! Nataranta si Luna. Nanginginig ang mga kamay. Kinailangan niyang magdesisyon. Tatakas ba siya o ililigtas ang nag-aagaw buhay na lalaking nagdala sa kanya sa sitwasyong kinaroroonan niya? Kinabukasan, dahan-dahan siyang dumilat at agad niyang namalayang nasa loob siya ng silid ni Edward. Nilingon ni Luna ang paligid at nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansin ang binata. Nakasuot ng puting sando at may benda sa kanyang tagiliran. Nakatingin ito sa kanya. Tahimik, ngunit puno ng tanong ang mga mata. Gising ka na. Agad siyang napaupo, tila hindi makatingin ng diretsyo. Naramdaman ni Luna na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng naganap kagabi. Kamusta ang pakiramdam mo? Okay na. Tumikim si Edward at seryosong tinitigan si Luna. Nagtangka kang tumakas kagabi. Hindi ko alam kung anong meron sa lugar na to. Kung hanggang kailan mo ako ikukulong. Kaya sinubukan kong tumakas. Binala kong umalis at itakas sa mga magulang ko. Inisip kong kaya ko, pero alam ko namang hindi. Saglit na napuno ng katahimikan ng kwarto ni Edward. Bakit mo ko niligtas? Bakit hindi ka nalang tumakas kagabi at sumakay ng bangka? Kung tumuloy ka, baka nagkaroon ka pa ng tsansang makatakas kagabi. Dahil hindi kaya ng konsensya ko. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi naman kita kayang iwan doon na nag-aagaw buhay.
Salamat. Patay na sana ako ngayon kung hindi mo ako natagpuan doon. Pero hindi ka na magkakaroon uli ng pagkakataong makatakas. Napayuko si Luna at napahawak sa sarili niyang kamay. Alam ko, hindi naman ako nagsisisi sa ginawa ko. Alam ko makakauwi rin ako. Ano ba kasing nangyari? Sino nagtatangka sa buhay mo? Ligtas ba talaga tayo dito sa private property mo? Hindi sumagot si Edward. Sinikap niyang tumayo at nagtagumpay naman siya. Kumuha siya ng maiinom na tubig. Mas mabuti na lang wala kang nalalaman. Mas magiging ligtas ang buhay mo. At oo, ligtas ang islang to. Pero paano hindi ako mag-aalala kung pati ako baka mapahamak? Walang sino man sa mansyong tong hahayaan ko mapahamak. Lalo ka na. Hindi naman agad na nakasagot si Luna. Maya-maya pa'y dumating na si Stephanie upang linisin ang sugat ni Edward. Umalis naman si Luna ngunit hindi mabura sa isipan niya ang palaisipan sa nangyari kay Edward. Hindi naman siguro bago para sa taong katulad ni Edward na may magtangka sa buhay niya. Pero muntik na talaga siyang mamatay kagabi. Sino kaya ang kaaway niya? Napalingon si Luna kay Alfred dahil mas nakatutok na ito sa kanya ngayon. Paniguradong napagalitan din ito ni Edward dahil sa ginawa niyang pagtakas kagabi. Sorry, alam kong napagalitan ka dahil sa akin. Hindi naman siya sinagot ni Alfred. Umiwas lamang ito ng tingin na para bang walang narinig. Okay, naiintindihan ko kung ayaw mo kausapin. Nagpatuloy naman si Luna sa paglalakad hanggang sa marating niyang isang bodega na puno ng mga karton. Doon nakita ni Luna ang ilang mga picture frame na mukhang itatapo na. Mukhang si Edward to nung bata pa siya. Bahagyang natawa si Luna dahil sa madungis na itsura ni Edward. Sunod naman niyang nakita ang isang family picture kung saan binatang-binata pa si Edward kasamang mga magulang at nakatatandang kapatid niya. Mukha silang masaya dito. Bakit kaya itatapon niya namang ito? Pinunasan ni Luna ang picture frame gamit ang kanyang kamay saka dinala ito papasok sa mansyon. Maingat siyang pumasok sa kwarto ni Edward kung saan nakatulog na ito. Nagpaalam naman si Stephanie bago umalis. Walang kahit anong kulay tong kwarto ng lalaking to, maliban sa puti at itim. Ganito ka ba talaga, Edward? Ganito ba talaga na walang kabuhay-buhay ang araw-araw mo? Huminga ng malalim si Luna, sakay nilagay ang picture frame sa mesang katabi ng kama ng binata. Maya-maya pa, nagulat siya na bigla siyang hawakan ni Edward sa kamay. Ma, huwag kang pumunta doon, ma. Huwag mo ko iwan. Mapapahama ka doon, ma. Nagulat si Luna sa narinig. Agad siyang napalingon sa kama kung saan namimilipit si Edward sa panaginip. Nanginginig ang kanyang boses at pawis na pawis ang noo. Napalapit si Luna. Pinisil ang kamay nito upang gisingin. Edward, gising! Kalma, nananaginip ka lang. Dahan-dahang iminulat ni Edward ang kanyang mga mata. Nalalabong tingin nito sa una hanggang sa tuluyan nitong mamukaan si Luna. Agad siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Luna, andito ka pala. Hindi agad nakaimik si Luna, pero ngumiti siya ng marahan at itinurong picture frame sa mesa. Napulot ko to sa bodega. Ang saya niyong tingnan dito, kaya naisip kong ilagay sa tabi mo. Biglang nag-ibang ekspresyon sa mukha ni Edward. Ang pagkagulat ay napalitan ng lamig, ng tensyon. Alisin mo yan. Bakit naman? Alaala yan ng pamilya mo. Sinabi kong alisin mo yan. Nagulat si Luna sa sigaw ni Edward. Mabilis niyang hinawakan ng frame para alisin, ngunit sa pagmamadali, nabitawan niya ito. Tumilapon sa sahig ang larawan at nasugat ang kanyang kamay mula sa bubog na tumilapon. Alisin ko na, sorry. Agad na tinago ni Luna ang kanyang kamay ngunit tumulong ilang patak ng dugo sa sahig. Umiwas siya ng tingin kay Edward saka nagmamadaling bumalik sa kanyang kwarto. Masakit ba? Tanong ni Stephanie habang pinupunasan ng alkohol ang sugat ni Luna. Kasalukuyan silang nasa kwarto ni Luna ngayon. Konti lang. Salamat, Stephanie. Hindi ko kasi mahanap yung mga gamot kanina. Naabala pa kita sa ginagawa mo. Ito naman talagang trabaho ko dito, Luna. Alam mo, para kitang ate.
Hindi ako nagkaroon ng kapatid kaya hindi ko naranasan ng magkaate o magkaroon ng bunso. Ngumiti lamang si Stephanie ngunit bigla namang bumukas ang pinto. Iwan mo muna kami, Stephanie. Ako nang bahala kay Luna. Wala namang angal na sumunod si Stephanie. Naiwan sa loob si Edward at Luna. Kapwa hindi agad nagsalita. Maingat na lumapit si Edward. Umupo sa gilid ng kama at kinuha ang kamay ng dalaga. Saka nagsimulang linisin yon. Pasensya na. Halatang nagulat naman si Luna sa kanyang narinig. Itong kauna-unahang beses na narinig niyang humingi ng tawad si Edward sa kanya. Pasensya na sa pagsigaw ko kanina. Hindi kita dapat sinigawan. Okay lang yun. Kasalanan ko naman dahil nagmagaling ako. Pinangunahan kita kahit wala naman talaga akong alam. Nagtamang kanilang mga tingin bago napangitit na pailing si Edward. Bakit ba lagi mong iniintindi ang mga taong nakakaatraso sa'yo? Masyado kang mapagpatawad. Dahil wala namang mangyayari kung gaganti ako. Hindi solusyon sa kahit anong paghihiganti. Sa akin, mahalagang paghihiganti para mabigyan ng hustisya ang mga kinawawa at naging biktima. Napayuko si Luna sa sinabi ni Edward. Muli siyang tumitig sa kamay niyang hawak pa rin ng binata. Sa pagkakataong ito, tila may iniintindi siyang pader na matagal nang nakatayo sa pagitan nila. Kung ganon, may kinawawa ka na rin ba noon? Napatigil si Edward sa ginagawa. Ilang saglit siyang natahimik bago muling nagsalita. Hindi ako perpektong tao, Luna. May mga desisyong ginawa ko noon na alam kong may nasaktan akong tao. Pero hindi ako nagsisisi sa lahat. Kasi kung hindi ko ginawa yun, baka akong nawala. Anong ibig mong sabihin? Nang wala pa akong kapangyarihan, wala akong boses. Isa lang ako anak na hindi pinapakinggan. Isang kapatid na palaging nasa anino ng mas magaling kong kuya. Gusto ko lang sanang mapansin. Mapatunayan na may halaga ako. Pero naging kapalit. Marami akong natapakang tao. Nakita ni Edward na nakafocus si Luna sa pakikinig sa kanya at bahagya siyang napangiti dahil doon. Andun ko natutunan na ang mundo ay hindi palagi makatarungan. Kaya kung gusto mong hindi ka maapakan ng iba, kailangan mo maging malakas. Dapat kang lumaban. Dapat kang maging isang matayog na pader na hindi nila kayang akyatin. Tahimik lang si Luna, ngunit hindi galit ang nararamdaman niya kundi awa. Hindi dahil mahina si Edward, kundi dahil sa dami ng bigat na pasan nito at sa paraan ng pagdala niya sa lahat. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa pananakot o paghihiganti. May mga taong mamahalin ka hindi dahil sa kung anong kaya mong ipaglaban, kundi dahil sa kung sino ka kapag wala ka nang kailangang ipakita o patunayan. Muling napangiti si Edward matapos marinig ang sinabi ni Luna. Huli na, Luna. Kung siguro narinig ko mga salitang niyo noon, baka ay iba pang daang tinaha ko. Pero ngayon magulo at delikado ng mundong tinataha ko. At tulad ng sabi mo, masama akong tao. Hindi naman nakapagsalita si Luna dahil doon. Ngunit sa kanyang isipan, nararamdaman niyang hindi masamang tao si Edward. Kinabukasan, sa paglilibot ni Luna sa mansyon, dala ng kabagutan, natagpuan niyang isang malaking library. Napaawang ang kanyang bibig at agad na pumasok sa loob. Ngunit doon ay natagpuan niya si Edward. Lalabas na sana uli siya, ngunit napansin siya ng binata. Saan ka pupunta? Halika dito, Luna. Alanganin namang lumapit si Luna kay Edward. May hinahanap itong libro sa itaas na parte ng mga lalagyan habang nakapatong sa hagdan. Mahilig ka rin bang magbasa ng libro? Oo, pagbabasa ang lagi kong ginagawa kapag nababagot ako sa bahay namin. Pinagmamasdan ni Luna si Edward na abalang-abala pa rin sa paghahanap ng libro. Para bang ibang anyo si Edward sa ganitong katahimikan. Malayo sa matigas at seryosong anyo nito tuwing may usapan tungkol sa kanilang misyon o gulo ng mundo sa labas. Ano bang hinahanap mo? Yung paboritong libro ng nanay ko nung nabubuhay pa siya. Naalala kong may portrait picture siya na isiniksik sa librong yun. Gusto ko mahanap dahil tinapon na nila papang lahat ng litrato niya. Natigilan naman si Luna at napahinga ng malalim. Sige, tutulungan kita. Anong klaseng libro ba yun? Matapos sabihin kay Lunang itsura at pangalan ng libro, tumulong siya sa paghahanap. Anong mga librong hilig mong basahin?
Napatingin si Edward nang matanong yun ni Luna. Nasa sahig ito at tagahanap sa mababang parte ng bookshelves. History, lalo na kapag tungkol sa mga nagdaang gera. Wow, kakaiba nga talaga mahilig mo. Bakit? Ano ba mga binabasa mo? Romance, fiction books, minsan inspirational. Biglang napangiti si Edward. Kung ganun wala kang matututunan sa mga ganyang libro. Puro imahinasyon ng lahat ng yan. Pero minsan naman, kailangan nating kumawala sa realidad, diba? Natigil si Edward at sandaling napatitig kay Luna. Sa bahay namin, palagi ako mag-isa. Wala akong kapatid eh. Kapag marami akong iniisip, kung ano-anong gumugulo sa utak ko. Minsan nalulungkot ako, pakiramdam ko nag-iisa ako. Minsan naman pakiramdam ko hindi akong mahal nila, mama at papa. Nag-overthink ako kapag hindi ko inaabalang sarili ko. Kapag nagbabasa ako ng mga fiction, pakiramdam ko nagkakaroon ako ng sariling mundo sa imagination ko. Kung harapin mo na lang ang lahat, hindi ba't gano'n naman dapat? Dapat mong harapin ang katotohanan imbes na takasan yun. Natanong mo ba sila kung mahal ka talaga nila? Hindi. Kailangan pa bang tanungin yun? Alam ko namang mahal nila ako dahil anak nila ako. Kung gano'n, bakit ikaw ang binigay nila sa akin? Kapalit ng mga utang nila. Pagmamahal din bang tawag mo dun? Natahimik si Luna at napabuntong hininga. Wala lang silang choice kaya nila nagawa yun. Pero alam kong nag-aalala rin sila sa akin. Napailing si Edward. Hindi na ito nagsalita pa, ngunit baka sa mukha nito ang hindi pagsang-ayon sa sinabi ni Luna. Ito, mukhang magugustuhan mo ang mga librong to. Minabasa rin niya ng nanay ko nung nabubuhay pa siya. Napangiti si Luna nang iabot ni Edward sa kanya ang 3 libro na mula sa mataas na parte ng bookshelves. Napangiti naman si Edward sa bilis ng pagbabago ng mood ng dalaga. Thank you. Babasahin ko to mamaya. Nang muling ibaling ni Edward ang kanyang tingin sa bookshelf, nanlaki ang mata niya nang matagpuan niya ang hinahanap niyang libro sa likod lamang ng pinagkuhanan niya ng librong na ibigay niya kay Luna. Dali-daling bumaba si Edward sa hagdan upang buklatin ang libro at hanapin ang litrato ng kanyang ina. Ayun! Andun yung picture! Napahinga ng malalim si Edward nang matagpuan nila ang litrato ng kanyang ina. Napatitig siya doon ng ilang segundo at unti-unti namang bumalot ang pangungulila sa mga mata ni Edward. Namimiss mo siya? Agad na napaayos ng upo si Edward at mukhang ayaw ipakita ang kahinaan niya. Napatayo siya tipid ng ngumiti. Iiwan na kita dito. Kung gusto mong maganapan ng mga libro, malaya kang gamitin ang library na to. Dahil wala namang ibang gumagamit nito. Sige, salamat. Umalis naman si Edward pagkatapos niyang makausap si Luna. Napahinga naman ng malalim si Luna at hindi maiwasang mapaisip kung ano ba ang pinagdadaanan ni Edward upang maging ganun siya kalungkot matapos makita ang litrato ng kanyang ina. Napabulong na lamang siya sa kanyang sarili. Sana okay lang siya. Kinabukasan, tahimik na nagbabasa si Luna ng libro sa garden nang biglang magsidatingan ng lalaking nakasuot ng itim. Sa pinakadulo, naroon ang isang matandang lalaki na pamilyar para kay Luna, si Don Crisostomo, ang lolo ni Edward. Good morning po. Sandali lamang na tinitigan ng Don si Luna bago ito pumasok sa loob ng mansyon. Tahimik naman na bumalik si Luna sa pagbabasa, ngunit hindi maiwasang mapaisip kung anong gagawin nila kay Edward. Kaya naman tahimik na umikot si Luna patungo sa bintana ng opisina ni Edward. May espiya sa mga kakampi natin. Muntik na naming mahuli nung isang gabi dahil natamaan ko ng baril. Pero nakatakas at hindi ko pa nahahanap ang bangkay hanggang ngayon. Ibig sabihin, buhay pang hayop na yun. Maaaring bumalik yun at bigyan na naman ng tip ang mga pulis. Nadidiin tayo ng mga otoridad dahil sa mga ginagawa niya. Nanlaki ang mga mata ni Luna matapos marinig ang sinabi ni Don Crisostomo. Napatitig siya kay Edward na aakalain mong walang iniindang tama ng baril sa katawan. Kinukulit pa rin ng mga pulis ang daddy mo. Pinipilit na sa atin ang mga armas na nasa container. Pero huwag ka mag-alala po. May alibay na tayo at naabutan ko na ang mga pulis. At ibang taong babaliktad sa kaso.
Naging seryosong mukha ni Edward. Baka sa mukha nito na hindi na siya natuwa sa kanyang narinig. Ngunit pinili niyang ngumiti at magkunwari. Siya nga pala, yung babae sa labas. Anak yun ng mga Ferrer, hindi ba? Bakit nandito yun? Hindi naman agad na nakasagot si Edward. Naikwento ko na sa'yo, Lo. Andito siya para magdala ng magiging anak ko. Bahagyang natawa naman si Don Crisostomo. Talaga? Hindi ko inasahan yun. Akala ko, hino-stage mo dito para mabayaran ang mga utang nila sa'yo. Well anyway, basta't may dahilan ng mag-asawang yun para hindi ko malasatin. Walang problema. Otherwise, kung bigla silang magsalita tungkol sa sikreto natin, alam mo na kung anong dapat gawin, Edward. Nang makaalis si Don Crisostomo, agad na nagtungo si Luna sa opisina ni Edward. Ano yun? Bakit parang gusto ipapatay ng lolo mo mga magulang ko? Napatingin si Edward sa ilang mga papeles sa kanyang mesa bago napalingon kay Luna. Luna, hindi ka dapat nakinig sa usapan namin. Paano kung nakita ka ng lolo ko? Sagutin mo lang ako, Edward. Ano ba talagang meron sa pagitan niyo ng mga magulang ko? Anong sikretong tinutukoy ng lolo mo? Bakit gusto niya silang ipapatay? Hindi ko gagawin yun, Luna. Natahimik si Luna at naiyak na lamang. Pero hindi mo pa lubusang kilala mga magulang mo. Hindi mo alam kung anong klase silang tao. Ano? Bakit ba lagi kang ganyan magsalita tungkol sa kanila? Hindi na sumagot pa si Edward. Nilampasan niya si Luna at dire-diretsyong nagtungo sa kanyang kwarto. Nakasunod naman sa kanya ang dalaga. Kung hindi mo ako sasagutin, sasabihin ko sa lolo mo na ikaw yung traidor. Natigilan si Edward matapos marinig ang banta ni Luna. Binalikan niya ito at isa na ang pinto ng kanyang kwarto. Totoo naman, di ba? Kaya ka nabaril nung isang gabi. Lolo mo mismong bumaril sa'yo pero hindi niya alam na ikaw yung traidor. Gawin mo. Kung makakalis ka pa dito. Bakit? Papatayin mo ako? Gawin mo! Ganun naman kayo, di ba? Pamilya kayo ng mamamatay tao! Mabilis na naglakad si Luna paalis sa kwarto ni Edward. Sinubukan niyang hanapin uli ang bangka, ngunit wala na ito. Wala nang kahit anong magagamit si Luna para makatakas sa isla. Umiyak na lamang siya at nasapong kanyang muka. Luna, kumain ka na. Napatitig lamang si Luna kay Stephanie na bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Ilang araw na simula nung huling nagkausap sila Luna at Edward. Kailangan ko makahanap ng sagot, Stephanie. Pero kung patuloy kang magmumukmok dito, hindi mo makuha ang mga sagot na gusto mo. Napaisip naman si Luna. Nandito ba si Edward? Oo, andun sa opisina niya. Dire-diretsyong naglakad si Luna patungo sa opisina ni Edward. Naroon si Edward, nakaupo sa kanyang mesa, hawak ng isang dokumento. Hindi niya agad napansin si Luna na pumasok at tahimik na nagsara ng pinto. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasagot ang mga tanong ko, Edward. Napatingin si Edward sa dalaga. Wala nang bakas ng galit sa mga mata ni Luna, kundi determinasyon at pananabik sa katotohanan. Ano pang gusto mong marinig, Luna? Ang totoong sinabi ng lolo ko? Ang totoong ginawa ko sa pamilya niyo? Gusto kong malaman kung bakit. Gusto kong maintindihan kung bakit mo ginagawang lahat ng to. Hindi ako makatulog sa mga tanong na to, Edward. Masama ka ba talaga o mabuti? Napatitig lamang si Edward kay Luna at tila nagdadalawang isip. Please, Edward. Ayokong maging sa ganitong sitwasyon eh. Ako mukhang tanga. Ano ba talagang koneksyon mo sa mga magulang ko? Bakit mo ginagawang lahat ng to? Napahinga ng malalim si Edward, saka lumapit kay Luna. Nang magkaharap na sila, hinawakan niyang magkabilang balikat ng dalaga. Matagal ko nang pinaplano to, Luna. Hindi para sa akin. Para sa mama ko. Para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Anong ibig mong sabihin? Pinatay siya. Hindi siya basta namatay sa aksidente, gaya ng sabi nila. Nalaman ko mula sa lumang tauhan ng lolo ko na pinatahimik siya dahil binalak niyang isumbong sa pulis ang tungkol sa smuggling at illegal na negosyo ng pamilya namin. Anong kinalaman ng mga magulang ko dun? Ang tatay mo, accountant ng kumpanya. Ang nanay mo, legal consultant. Alam nilang nangyayari. Tumanggap sila ng lagay para manahimik. Andun sila nung pinatay ang nanay ko. At sa iba pang mga operasyon ng illegal business,
Sila ang mga tauhan ni Lolo na palaging binabaliktad ng mga ebidensya. Hindi. Hindi naging ganun kabuti mga magulang ko sa akin pero hindi sila masamang tao, Edward. Hindi ganun ang mga magulang ko. Luna, alam kong mahirap paniwalaan. Pero ganun sila. Naging kakonsyaba rin sila ng pamilya ko sa ilang mga illegal na gawain. Kasama ng pagpatay. At ako, sinadya kong siraan ang kumpanya ng pamilya nyo nang walang nakakaalam. Pinagplanuhan ko yun. Gusto kong malasap nila ang pagbagsak bago ko sila mga ipakulong. Pero nang malaman kong may anak sila, naawa ko sa'yo kaya kahit hindi ko naman kailangan ng anak, kinuha kita nung nag-offer sila para lang hindi ka madamay sa malaking gulong mangyayari. Umiling si Luna habang umiiyak pa rin. Gusto niyang hindi maniwala, ngunit nang makita niya ang mga pruweba, wala siyang nagawa kundi ikulong ang sarili niya sa kanyang kwarto buong araw. Luna, Napalingon si Luna nang pumasok si Edward sa kanyang kwarto. pasensya na. Pasensya na rin sa lahat ng mga nasabi ko sa iyo, Edward. Tinawag kitang masamang tao at mamamatay tao. Yung isa ka rin palang biktima. Sorry. Tahimik na tumango si Edward. Tila ba lumuwag ang dibdib sa narinig mula kay Luna. Ilang sandali silang hindi nagsalita. Hanggang sa muling magsalita ang binata. Hindi ko alam kung paano ko pa ito itutuloy. Simulat sa pool, galit lang meron ako. Pero ngayon, parang may dahilan na akong lumaban. Pero hindi sa paraang gusto ng pamilya ko. Anong balak mo ngayon? Hindi ba delikadong gusto mong gawin? Paano mo mapapatumbang sarili mong pamilya? Si Don Crisostomo, hindi siya madaling kalabanin. Iisa lang paraan para tuluyang matapos to, Luna. Kailangan kong sirain ang sarili kong pamilya. Ang negosyo. Ang lahat ng koneksyon niya. Matagal ko nang inuunti-unting gawin yon nang hindi naahalata. Malapit nang matapos ang lahat. At kapag ginawa ko yon, baka hindi na ako mabuhay para makitang resulta. Biglang bumilis sa tibok ng puso ni Luna. Agad siyang napalingon kay Edward. Edward, huwag ka magsalita ng ganyan. Sinasabi mo bang mamamatay ka? Sisiraan ka na ba ng ulo? Realidad to, Luna. Hindi mo pwedeng kalabanin ng isang halimaw at asahan mong makakaligtas ka pa ng buhay. Kung magpapakamatay ka lang din sa laban na to, para saan pa? Hindi ka ba pagod? Hindi ka ba nangihinayang sa panahong pwede mong ayusin ang lahat nang hindi kailangang mamatay ka pa o mapahamak? Natatakot ako, Edward. Ayoko mapahamak ka. Ayoko makita ka uli na duguan tulad nung natagpuan kita sa dalampasigan. Paano kung wala nang makaligtas sa'yo? Natigil si Luna nang bigla siyang halikan ni Edward sa kanyang labi. Isang marahan na halik na gumulat at nagpatigil sa kanya. Salamat. Ngayon lang uling may nag-alala sa akin ng ganito. Tahimik si Edward sa loob ng ilang segundo, ngunit dama ni Luna ang bigat ng emosyong pilit niyang kinikimkim. Dahan-dahang lumapit si Edward sa kanya. Ang mga matay punong-puno ng pagsisisi at pagnanais ng kapatawaran. Luna, hindi ko ipapangakong hindi ako masasaktan. Pero ipapangako ko sa'yo na gagawin ko ang lahat para mabuhay. Lalo na ngayong meron ng isang tao na maghihintay sa pagbalik ko. Pangako yan? Oo, pangako. Hindi na nakapagtiis si Luna. Inilapit niya ang kanyang sarili at hinalikang uli si Edward. Agad namang tumugon ang binata at walang hirap na kinarga si Luna papunta sa kanyang kandungan. Unti-unti silang bumagsak sa kama habang isa-isang natatanggal ang kanilang mga suot na damit. At sa gabing yon, habang bumabagsak ang ulan sa labas, pareho nilang nararamdaman na kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanila ng kanilang mga nakaraan. Kinabukasan, dahan-dahang dumilat si Luna. Maliwanag ng araw at ang unang bumungad sa kanya ay si Edward. Nakahiga sa tabi niya, nakatitig sa kanya na parabang siya lang ang laman ng buong mundo. Good morning. Kanina ka pa ba gising? Hindi naman. Pero hindi ko maalis ang tingin ko sa'yo simula nang magising ako. Marahan namang natawa si Luna at napailing na lamang. Pumangon na tayo. Kailangan nating mag-almusal. Hindi naman nakinig si Edward. Muli niyang niyakap si Luna at bumulong. Dito muna tayo.
Kahit 5 minutes or 10 or 15 na lang. Napapikit si Luna, kinikilig. Nahihirapang huminga, hindi dahil sa bigat kundi sa damdaming hindi niya inasahang magbibigay ng ganitong klase ng saya sa kanya. Sinulit nila ang mga sumunod pang araw. Walang ibang naramdaman si Luna kundi ang kapayapaan at pagmamahal sa tuwing kapiling niya si Edward. Ang ganda talaga ng mommy mo. Napatitig si Luna sa litratong nasa wallet ni Edward. Itong kaisa-isahang litrato na itinago ng binata. Lumapit naman si Edward at niyakap si Luna mula sa likod. Siguradong pag nakilala ka niya, magkakasundo kayo. Pareho kayong mabait at maintindihin. Talaga? Pero tingin ko mas mabuting taong ina mo. Napangiti si Edward. Ilang saglit pa ay tila may naalala siya. Sandali, may bibigay ako sa'yo. Naglakad si Edward patungo sa kanyang cabinet. Doon kinuha niya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang emerald na singsing. Bigay ito ng nanay ko sa akin bago siya nawala. Sabi niya, balang araw, makikilala ko rin ang babaeng babagayan ng singsing na to. Inabot ni Edward ang kamay ni Luna at maingat na isinuot yon sa daliri ng dalaga. Pareho silang napangiti nang magkasya ito. Mukhang hindi ako nagkamali. Kasya-kasya sa'yo at bagay na bagay. Ramdam ni Luna ang paglukso ng kanyang puso sa tuwa. Walang ibang nararamdaman ng dalaga kundi ang pagmamahal para sa lalaking nasa harapan niya ngayon. Salamat, Edward. Iingatan ko to. Muling niyakap ni Edward si Luna. Naisipan nilang maglakad-lakad sa paligid ng mansyon upang magpahangin. Hindi pa rin talaga ako makapaniwalang nagawa yun ng mga magulang ko, Edward. May mga bata pa silang napatay. Mga batang kasing edad ko pa nun. Hindi ako makapaniwala na nakaya nilang gawin yun. Sa ibang mga bata habang may anak silang inuuwian sa bahay. Malungkot nang ngumiti si Edward at hinarap si Luna sa kanya. Huwag ka na masyadong mag-isip. Ginagawa ko lahat para mauna mga pulis sa kanila at sa pamilya ko. Dahil kapag nahuli na ng mga pulis si Lolo at Daddy, wala na silang magagawang masama. Hindi na sila makakapanakit na kahit na sino. Pero ikaw, makukulong ka rin, diba? Naging parte ka rin ng mga operations para hindi mahalata ng pamilya mong ginagawa mo. Hindi nakasagot si Edward. Hinawi niyang ilang hibla ng buhok sa mukha ni Luna at pinagmasdan ang maamong mukha ng dalaga. Mahal kita. At kahit ilang taon pa tayong magkalayo, walang magbabago sa nararamdaman ko. At hindi doon matatapos ang lahat, Luna. Hahanap at hahanap ako ng daan pa uwi sa'yo. Mahigpit niyang niyakap si Edward habang hindi mapigilan ang kanyang luha. Masakit man, ngunit alam niyang ito lamang ang tamang daan upang wala ng buhay pang mawala. Hindi rin ako mapapagod na hintayin ka, Edward. Naisipan nilang sulitin ang bawat araw nilang magkasama. Sa maikling panahon, naranasan nila ang buhay na matagal nilang inasam. Ang kapayapaang matagal nang ipinaglalaban ni Edward at ang pagmamahal na natagpuan ni Luna kasamang binata. Masaya ka ba ngayon? Sa gitna ng damuhan, may picnic blanket na may maliliit na kandila sa paligid. May pagkain sa basket at marahang tugtog na sinasabayan nila habang magkahawak ang kamay. Paano mo nagawa ang lahat ng to? Hindi ko man lang namalayan kaninang umaga. Tinulungan ako nila Stephanie at Alfred. Talaga? Pati si Alfred? Ngumiti si Edward at tumango. Para sa yung lahat ng to. Hindi ganun kaing grande pero gusto ko maalala mong may mga gabing ganito tayo. Tahimik, payapat, puno ng pagmamahal. Araw-araw mo namang pinaparamdam yun sa akin, Edward. Araw-araw mo akong pinapahalagahan, inaalagaan at minahal na higit pa sa sarili mo. Dahil binuo mo ko, Luna. Walang ganitong Edward ngayon kung hindi kita nakilala. Madilim lang ang buhay ko nun. Puro paghihiganti lang ang gusto ko. Pero nagbagong lahat nung inuwi kita dito. Nagkaroon ako ng bagong dahilan para bumangon at gawin ko anong nararapat. Nagpapaalam ka na ba, Edward? Ngumiti si Edward at umiling. Marahan niyang pinunasan ang mga luha sa mata ni Luna. Alam niyang kahit hindi nito ipakita,
Araw-araw na nalulungkot ang dalaga dahil isang araw alam nilang pareho na kailangang mawala ni Edward at walang kasiguraduhan kung gaano yun katagal. Hindi. Sinasabi ko lang lahat ng nararamdaman ko ngayon. Nagpatuloy sila sa marahang pagsayaw. Isinandal ni Luna ang kanyang ulo sa dibdib ni Edward. Dinadama ang bawat pakiramdam na nararamdaman niya habang yakap-yakap ng kanyang minamahal. May dapat din pala akong sabihin sa'yo, Edward. Napatitig naman si Edward kay Luna at kalmadong naghintay. Buntis ako. Ano? Agad na binalot ng hindi mapapantay ang sayang mukha ni Edward. Agad siyang napahawak sa sinapupunan ni Luna at hindi makapaniwala. Regular ang cycle ko kaya nabahala agad ako nung na-delay ako ng 2 linggo. Nagpabili ako kay Alfred ng pregnancy test kit para makasiguro positive. Napatingin si Edward sa mga mata ni Luna at sa kabila ng damdaming bumabalot sa puso niya, nakita niya ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Si Luna na may ngiting, puno ng pag-asa. Magiging ama na ako. Tumango si Luna, hawak ang pisngi niya habang pinupunasan ang luhang hindi na niya kayang pigilan. Oo, Edward, magiging ama ka na. Hindi na napigilan ni Edward ang sarili. Mahigpit niyang niyakap si Luna, para bang sa yakap niyang yon, may paparamdam niyang hindi na niya hahayaang masaktan pa ang taong mahal niya. Lalo na ngayon na 2 na ang buhay na kailangang ipaglaban niya. Alam kong magiging okay rin ang lahat, Edward. Alam kong matatapos din ang mga pagsubok na to at magsasama na tayo ng walang hadlang. Mahal kita at hindi ako mawawala. Kami ng anak natin. Hindi kami mawawala kahit ano pang mangyari. Muling sumayaw si Edward kasama si Luna. At sa bawat hakbang nila sa damuhan, hindi na lamang ito sayaw ng pag-ibig. Ito'y sayaw ng isang bagong simula, ng isang buhay na muling binuo sa gitna ng gulo, ng isang pamilyang unti-unting nabubuo sa katahimikan ng gabi. Baby, naririnig mo ba si Daddy? I can't wait to see you. Maingat na nakahawak si Edward sa tiyan ni Luna habang nakaluhod sa harap niya. Nakaalalay ang ulo nito sa kandungan niya. Tahimik na kinakausap ang sanggol na hindi pa man niya nasisilayan ay minahal na niya ng buong puso. Promise, gagawin ni Daddy lahat para maging ligtas ang mundo mo. Para paglabas mo, hindi mo na kailangang matakot. Ngumiti si Luna. Pinipigilan ang pagtulo ng luha habang hinahaplos ang buhok ng minamahal. Kapag narinig niya ang boses mo, siguradong magiging kasing tapang ka rin niya. Napangiti silang dalawa hanggang sa marinig nila ang pagdating ng ilang mga pulis. Mula sa labas ng pinto, lumitaw ang ilang pulis. Hindi armado ng agresyon, ngunit dalang isang warrant of arrest. Edward Montemayor, inaaresto ka sa ilalim ng kasong illegal smuggling of firearms at sa iyong involvement sa black market operations ng negosyong pinamunuan ng pamilya mo. May karapatan kang manahimik. Ano mang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa hukuman. May karapatan kang kumuha ng abogado. Kung wala kang kakayahang kumuha, bibigyan ka ng otoridad. Hindi nagulat si Edward. Tumayo siya ng kalmado. Nilingon si Luna at saka muling hinarap ang mga pulis. Pakiusap. Huwag kayong gumawa ng gulo. Buntis ang partner ko. Kung mabahala siya o ang bata sa tiyan niya. Sasama ako na mapayapa. Nikatinginan ng mga pulis at marahang tumango bilang pagsang-ayon. Bakas ang konsiderasyon sa kanilang kilos. Marahil ay ramdam din nila ang bigat ng sandaling yon. Lumingon si Edward kay Luna at nilapitan ito. Luna, huwag kang umiyak. Makakasama kay baby kapag stress ka. Diba? Agad siyang niyakap ni Luna. Mahigpit. Puno ng takot at panghihinayang. Hindi pa itong tamang panahon para kunin ka nila, Edward. Hinawakan ni Edward ang mukha niya. Pinunasan ng luha at pilit ng umiti. Makakabalik ako. Hindi ako mawawala. Magtiwala ka lang, ha? Tandaan mo lahat ng mga pinangako ko sa'yo. Paano kung... Walang paano kung. Maniwala ka. Dahil sa tiwalang yan ako uhugot ng lakas. Bumaling si Edward kina Stephanie at Alfred. Kayo nang bahala sa magina ko. Huwag niyo silang pababayaan habang wala pa ako. Yes, sir. Sagot ni Stephanie habang bahagyang naiiyak din kasama si Alfred.
Muling niyakap ni Luna si Edward. Isang yakap na tila ayaw ng bitiwan. Ngunit kailangan niyang bumitaw kahit masakit. Lumapit ang isa sa mga pulis sa kanila. Kailangan na po nating umalis. Bago pa siya tuluyang sumama, hinalikan ni Edward ang noo ni Luna at pagkatapos ang tiyan nito. Habang papalapit sa sasakyan, hindi na lumingon si Edward. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil alam niyang kung gagawin niya, baka hindi na siya makalakad palayo. At si Luna, naiwan sa loob ng kanilang bahay, hawak ang tiyan niya, habang pinipilit tumindig para sa anak nilang parehong naghihintay. Para sa mga akusadong sina Don Crisostomo Montemayor, Gregorio Montemayor, Enrique Montemayor, at ang mag-asawang Risa at Daniel Ferrer, napatunayan kayong guilty beyond reasonable doubt sa kasong illegal smuggling of high-powered firearms, money laundering, pagpatay kay Almira Montemayor, at conspiracy to obstruct justice. Hinahatulan kayo ng reclusion perpetua. Hindi nagpakita ng emosyon ng tatlong matataas na Montemayor, pati na rin ang mga magulang ni Luna. Pero ramdam ng lahat ang bigat ng hatol ng isang habang buhay na pagkakakulong. Sa kabilang bahagi ng korte, nakatingin si Luna sa mga pangyayari. Inilapit ng hukom ang tingin kay Edward, na tahimik ngunit matatag na tumayo. Kay Edward Montemayor, bagamat ikaw ay naging bahagi ng sindikato, isinasaalang-alang ng korte ang iyong voluntaryong pagsuko, ang pagbibigay ng key testimony laban sa mga pangunahing sospek, at ang malinaw mong intensyon na kumalas mula sa iligal na gawain bago pa man ang pagsasampa ng kaso. Ikaw rin ang nagbigay daan upang mahuli ng mga otoridad ang mga nagkasala. Sa ganitong kadahilanan, ikaw ay nahatulan ng 5 taon at 8 buwan na pagkakabilanggo na may posibilidad ng early release through parole sa 3 taon kung mapatunayang may mabuti kang asal sa loob ng kulungan. Nagkatinginan sina Luna at Edward. Ang mga mata ni Luna ay basang-basa na. Ramdam niya ang pag-asa na dulot ng pagkakabawas ng sintensya para kay Edward. Napahawak si Luna sa kanyang tiyan na para bang ibinabalita rin sa kanilang anak ang kanyang narinig. Matapos ang hatol, nilingon ni Edward si Luna at dahan-dahang ngumiti. Tumango si Luna at tahimik na nanood habang dinadala ng mga pulis si Edward paalis. Luna, lalim ng iniisip mo. Napalingon si Luna kay Stephanie na dinalhan siya ng isang baso ng gatas. Naisip ko lang si Edward. Unang gabi niya sa kulungan ngayon. Sana maayos ang kalagayan niya. Naisip ko rin ang mga magulang ko at sa kabila ng nagawa nila, hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Alam mo, napakatapang mong babae. Bilib na bilib kami ni Alfred sa'yo. Napangiti si Luna nang hawakan ni Stephanie ang kanyang kamay. Alam ko kasing matatapos din ang lahat ng to. Maraming dahilan para magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok. Si Edward, itong magiging anak namin at ang mga pangarap namin. At lahat ng yan matutupad dahil hindi sumusukong isang tulad mo. Napangiti si Luna habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang tiyan. Makakabalik si Edward. Hindi man ngayon, pero darating din ang araw na magkasama kaming muling bubuo ng bagong simula. Darating din ang araw na makakasama niyang anak namin at lahat ng mga nangyaring pagsubok ay ituturing na lang naming nakaraan. Hindi ko alam kung ilang taon bago mangyari yun pero maghihintay ako. Tulad na pinangako ko kay Edward. Kami ng anak namin. At kapag dumating ang araw na yun, magiging mas matamis ang lahat. Dahil pinaglaban nyo. Dahil pinagtiisan nyo. Tahimik na bumagsak ang isang shooting star sa kalangitan. Napatingin si Luna sabay bulong. Para sa iyo yun, Edward. Para sa atin ang anak natin. Isa lang lagi kong hiling, ang maging ligtas ka hanggang sa makauwi ka na sa amin ng anak natin. Umabot lamang ng 4 na taon ang pagkakakulong ni Edward. Ngayong araw sa wakas ay muli siyang makakalaya. Sa labas ng main gate ng kulungan, nakatayo si Luna. Nakaayos, ngunit kita sa kanyang mukha ang tensyon, ang pananabik at ang kaba. Sa kanyang kaliwang kamay, mahigpit siyang hawak ni Lucas, ang anak nila ni Edward na ngayon 3 taong gulang na. Ami, excited na po ako. Makakasama na po natin si Daddy ng matagal.
Hindi na po natin kailangang magmadali dahil sa oras at lagi na po natin siyang mayayakap. Napatango si Luna at hindi maiwasang maluha. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng main gate at lumabas mula roon si Edward. Mami! Mami! Si Daddy! Napabitaw si Lucas sa kamay ng ina at agad na tumakbo papunta kay Edward. Sa loob ng 4 na taon ay paulit-ulit nilang binisita si Edward. Pero ngayon, ibang-iba na. Wala ng oras na limitado. Wala nang salamin sa pagitan nila. Sa wakas, uuwi na si Edward sa kanilang tahanan. Daddy, andito po kami! Lumuhod si Edward upang salubungin ang anak at agad siyang niyakap ni Lucas. Mahigpit na tila ayaw ng pakawalan. Anak, ay laki-laki mo na. Ang tagal kong hinintay itong araw na to. Hindi ka naalis, di ba, Daddy? Tanong ni Lucas habang nakayakap pa rin sa leeg niya. Kasama ka na namin palagi ni Mami? Bahagyang naluha si Edward habang nakatitig sa kanilang anak. Oo anak, kasama niyo na ako. Uuwi na si Daddy. Hindi na tayo magkakahiwalay ulit. Tumayo si Edward habang buhat ang anak at saka hinarap si Luna. Dahan-dahang lumapit si Luna. Ang mga matay punong-puno ng luha, ngunit may ngiti sa labi. Welcome home, mahal. Welcome home, mahal ko. Maraming salamat sa paghintay, Luna. Nakabalik na ako. Tulad ng pangako ko. Tumango si Luna at naiyak. Mahigpit siyang niyakap ni Edward at sumama naman si Lucas. Wala nang kulungan. Wala nang pangamba. Ang natitira na lamang ay pamilya, pagmamahal at isang pangakong hindi na muling maghihiwalay. Pagkalipas ng ilang buwan mula nang makalaya si Edward, ikinasal sila Luna sa isang simpleng seremonyang punong-puno ng pagmamahal at pangako. Pinagpatuloy nila ang buhay na magkasama, malayo sa ingay at gulo ng nakaraan at puno ng tahimik na kasiyahan sa piling ng kanilang pamilya. Sa bawat araw, pinagtitibay nila ang pagmamahalan nila sa pamamagitan ng pagiging magulang, kaibigan at katuwang sa bawat hamon ng buhay. Sol, tikman mo tong cupcake na gawa ng kuya mo. Ginawa niya raw yan para sa iyo eh. Wow! Sige po, titikman ko, Kuya! Gamit ang kanyang mga munting kamay, kinuha ng bunsong si Sol ang cupcake na gawa ng kuya niyang si Lucas na ngayon ay 10 taong gulang na. Masarap ba, Sol? Opo, Kuya! Ang sarap po! Napangiti naman si Luna habang pinagmamasdan ang kanyang 2 anak. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng kanilang bahay at dumating si Edward na may dalang mga pasalubong para sa kanilang lahat. Wow, Daddy! Flowers! Oo anak, ito para sa'yo. At ito naman para sa pinakamamahal kong asawa. Napangiti na lamang si Luna sa katinanggap ang bouquet ng mga pulang rosas. Nagabala ka pa. Ang dami mong business meeting kanina. Siguradong napagod ka. Hindi ako maabala. Lalo na kung para sa inyo ng mga anak natin. Daddy, tikman mo nga ang cupcake na gawa ko. Nagpaturo pa ako kay Mommy. Talaga? Sige nga, patikim nga si Daddy. Sabay-sabay silang nagtungo sa kusina. Kumuha si Edward ng isang cupcake, kinagatan yon at nanlaki ang kanyang mga mata. Aba, masarap nga. Pwede nating sundin ang recipe nito sa birthday ni Sol. Ang galing mo naman, Lucas. Nakaka-proud. Siyempre po, si Mommy nagturo eh. Nagtawanan naman sila. Ikinulong ni Edward sa kanyang braso ang kanyang mag-iina habang sila'y nagtatawanan pa rin. Mahal na mahal ko kayong tatlo. At mahal na mahal ka rin namin ng mga anak mo. Pasimpleng hinalikan ni Edward si Luna sa labi nito. Ngunit naghiyawan naman ang kanilang mga anak. At sa simpleng kusinang yon na puno ng tawanan, pagmamahal at cupcake frosting, nagpatuloy ang kwento ng isang pamilyang hinubog ng panahon at pinatibay ng pag-ibig. Napakaganda ng kwento ng pag-iibigan nila Luna at Edward. Nasaksihan natin sa kabila ng mga pagkakamali sa nakaraan, may pag-asa pa ring magsimulang muli. Ang tunay na pagmamahal ay hindi sumusuko sa hamon ng buhay. Ito'y lumalaban, nagpapatawad at patuloy na nagmamahal. Sa dulo, ang pamilya at katapatan